Rafi, prinisenta nga ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang 6 na miyembro ng Barangay Security Force ng Barangay West Bicutan sa Taguig para sa reklamong kidnapping at extortion. Ayon kay De La Rosa, nagpapakilala mga ito ng mga pulis at nanghuhuli sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Ito ay mga barangay tanod ng Barangay West Bicutan na sina Reggie Adrales, Bobby Tejero, Rolly Barcelo, Antonio Bonitea, Antonio Bagaw at Stephanie Villanueva. Noong isang linggo nang huli sila ng isang truck driver at pahinante. Nag-text daw ang mga suspect sa mga kaanak ng hinuli na maaaring mapalaya ang dalawa kung magbabayad. Unang pinakawala ng driver sa halagang 30,000 pesos habang kinasa ang entrapment operation ng manghingi ng 10,000 pesos para naman sa pahinante. Napababa ito sa 6,000 pesos. Isinagawa ang entrapment operation ng CITF o PNP Counterintelligence Task Force sa Taguig nitong Sabado. Nakuhanan ng 6 ng marked money, pati na mga baril na caliber 38, caliber 45 at 9mm. Na-trace naman na kasama sa nakinabang sa unang 30,000 pesos ang PCP Station 1 Commander na si Senior Inspector Cesar Espejo. Isa na sa ilalim ngayon sa inquest si Espejo. Nahaharap ito sa kasong kriminal na kidnapping at extortion, pati na sa kasong administratibo na usurpation of authority at grave misconduct. Samantala, sinabi naman ni De La Rosa na wala na raw point para isailalim muli sa drug test si Carmelino Ibanez, ang umaming suspect sa pagpatay ng 5 miyembro ng isang mag-anak sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon kay De La Rosa, bakit pa raw pag-aaksayahan ng pera ang pagpapate sa suspect? Umami naman daw itong nakadroga. Hindi rin naman daw drugs ang kaso nito, kundi murder. Nagbigay rin ng paliwanag sa kanya ang PNP Crime Lab kung bakit kahit umamin ay nagnegatibo pa rin sa test si Ibanez. May mga pagkakataon daw na mabilis na mawala sa katawan ang trace ng droga. Depende na rin sa bilis ng metabolismo ng katawan. Narito ang bahagi ng panayam kay PNP Chief Ronald De La Rosa. Inamin naman niya na nagsabu siya. Kailangan pa maggasusan pa namin niya na magpa-drug yung further exam ng drug ng dugo para ang kinaso natin sa kanya hindi yung drug use kundi yung murder. Di ba? Lumabas na yung drug use dahil inamin naman niya. Di ba? Hindi naman natin siya pinipilit na umamin. Rafi, nagpapatuloy nga ang investigasyon sa karumal-dumal na krimen na yan sa San Jose del Monte, Bulacan. At nakamonitor naman dito si PNP Chief De La Rosa. Rafi? So, Sam, malinaw na extortion at kidnapping, hindi sextortion na Sam yung kaso ng 6 na tanod, barangay tanod. Correct, Rafi. Extortion at kidnapping. Kasama din sa kasong yan yung PCP Commander ng Station 1 ng Taguig na si Senior Inspector Cesar Espejo. Rafi. At Sam, mapunta naman tayo dun sa controversial na drug test at pagnenegatibo nga nung suspect dun sa Bulacan massacre. Hindi ba mahalaga na ma-establish kung nakadroga nga itong suspect na ito? At na-establish na ba kung anong ginamit na test? Urine lang ba? Or dugo yung tinest dun sa suspect, Sam? Rafi, unfortunately ay hindi nabanggit ni PNP Chief De La Rosa kanina kung ano yung klaseng drug test na isinailalim itong si Carmelino Ibanez. No? Kanina tinanong din yan yung patungkol dun sa pag-amin naman daw niya na nakadroga siya. Ang sabi ni De La Rosa, ang kaso naman daw ay murder at hindi yung pagdodroga. Nagpo-focus daw sila ngayon kung sino-sino pa. At in fact, di ba, may mga suspect na nga dun sa kasong yan at pagka-case build-up dun sa iba pang mga suspect sa krimen. Rafi. Sa ating pagkakalam kasi, some circumstantial evidence yan kung sakaling nga talaga nakadroga, bagamat umamin itong suspect. At usually, kapag nagkaroon ng urine test, ay merong confirmatory test at ang ginagamit dyan ay dugo. So at this point ba talagang out of the question na ititest yung kanyang dugo para malaman kung talaga nakadroga siya o hindi, Sam? Kasi Rafi, kanina sinabi na ni PNP Chief De La Rosa what's the point? Yun yung term niya. No? What's the point na magpapa-drug test ulit kung hindi naman droga yung kaso at murder? Mag-aaksaya pa raw ba ng pera para dito, Rafi? Okay, maraming salamat, Salima Refran.